Hi guys! Welcome back sa YouTube channel ko. So for today, meron tayong practice exercise for homogeneous linear differential equation. Pero before that, shoutout muna kay Alan J. De Castro and good luck sa future engineer. I hope you all the best and galing mo sa darating na board exam. So yung problems natin are all about homogeneous linear DE. So number 1, 4D cubed plus 12D squared plus 13D plus 10. So, ang gagawin lang naman natin dyan mga Lodi is syempre convert natin or kunin natin yung auxiliary equation yan. Since homo naman yan, lahat naman equal 0. So, the auxiliary equation of the given differential equation can be written as 4m cubed. Di ba alam naman natin na ang third derivative will be m cubed plus 12m squared, mga Lodi cakes, plus 13m plus 10 equals 0. So, the problem lies here. Kailangan marunong tayo or mabilis tayo kuha ng root niya, kahit isang root lang kasi magtutuloy-tuloy na naman siya. So ano ba yung mga possible roots nito, Sir IJ? Siyempre, tingnan mo lang yung roots nito, nung 10, at saka yung sa 4 pa. So yun yung medyo critical mga Lodi cakes eh. So medyo trial and error to. So anong gagawin ni Sir IJ? So 4, 12, 13, and 10. So ang unang itatry ko, siguro kapag 1 kasi malabo agad. Bakit? Kasi yung 1, pag sinubstitute mo dito, puro positive yan. Automatically, bawal yung positive na root kasi plus, plus, plus. Ang ibig sabihin ng puro positive, according to the Descartes rule of signs, yun yung bilang ng positive real roots ng isang given na equation or polynomial equation. Kaya puro positive yan, ibig sabihin, walang nangyaring variation sa sign. So medyo balik tayo sa fundamental. Walang nagbago sa sign natin, kaya wala siyang positive. So pwede kang mag-start ng negative 1. Kaya lang kapag negative 1, pwede mong i-test negative 4 plus 12 minus 13 plus 10. Hindi pwede. Simulan natin sa negative 2 mga idol. So, 4 times negative 2, applying synthetic division, negative 8, and then add. 4 times negative 2, that's negative 8. This is 5. Times negative 2, that's negative 10, 0. So, ang mangyayari, negative 2 is a root. Tapos, 4, 4, 5. From cubic, it will become 4m squared plus 4m plus 5 equals 0. So how do you do now, Sir IJ? Or how do you get now the root of this? So pwede ka naman Lodi cakes na mag-quadratic equation, pwede ka rin naman mag-completing the square. Pero kahit ano naman mga idol, kung ano yung pinaka-trip nyo. Sige, pwede naman tayo mag-completing the square. So divide muna natin both sides by 4. So this will become, so dividing both sides by 4, so we have m squared plus m equals, lipat lang sa kabila ng negative 5 over 4. How do we complete the square? Tingnan nyo middle term, coefficient niya is 1, divide by 2, and then square that, 1/2 squared. So that is 1/4, Sir IJ. So plus m plus 1/4 equals negative 5 over 4 plus 1/4. So applying perfect square trinomial, so that is m plus 1/2 squared equals negative 1. Getting now the root, so we have m plus 1/2. So, extract natin. Anong square root ng negative 1? So, that is I. So, this will now be plus or minus I kasi that is plus or minus dahil quadratic siya. So, we have m equals, lipat mo yung negative 1/2 plus or minus I. Kasi 1/2 siya, magiging negative 1/2. So, dahil negative 1/2 to, tas ito I, so this will be a combination of exponential and trigonometric. So ano na yung magiging general solution natin, Sir IJ? So we have y equals c1 e raised to negative 2x, which is for this part, plus, dahil meron tayong real part, or for the complex na nakuha natin, complex root, itong negative 1/2 will be the coefficient of x in the exponential form. So that will be plus, lagay na lang natin sa baba mga Lodi e raised to negative 1/2 x, and then factor out natin, that is c2, coefficient ng I is 1, so yun yung magiging coefficient ng sine, at saka cosine natin, plus c3 sin x. Ito na yung final answer natin mga Lodi. Pwede nyong i-combine na lang as one line, so that is y equals c sub 1 e raised to negative 2x for negative 2, plus e raised to negative 1/2 x, dahil yun yung real part nung ano natin, nung complex root na nakuha, multiplied by c2 cos x plus c3 sin x. Bakit naging x lang? Kasi 1 lang yung coefficient nung imaginary part natin. Ganun lang siya mga Lodi. Okay? Sana naintindihan mga idolo Okay.
Next problem tayo mga Lodi Geeks, number 2. So medyo medyo madami-daming problem muna i-solve ngayon. Para sulit yung practice. Okay, itong number 2 medyo quick lang to, super dali lang. Okay, number 2, convert muna natin sa auxiliary dahil fifth derivative. So that is m cubed plus m to the fourth minus 6m cubed equals 0. So common si m cubed, pwede nating i-factor out, Sir IJ. Multiplied by m squared plus m minus 6 equals 0. And the quadratic term in the left side of the equation can easily be factored as m dahil plus 1 yan. So mas mataas dapat yung 3 and negative naman yung sa 2 equals 0. So solving for the root, so we have m equals tatlong 0, or kapag binasa natin yan, that is 0 of multiplicity 3, ibig sabihin 3 times siya na ulit, negative 3 and negative 2. So how do we do now, or how do we write now, Sir IJ, the general solution? So we have y equals, for the 0, that is ganito po siya isusulat mga Lodi Cakes, that is c1 plus c2x plus c3x squared. Kasi di ba kapag 0, e raised to 0 yan mga Lodi Cakes. E raised to 0x, or that is equal to 1, kaya ganyan lang siya isulat. C1 isa, naging 2, lagay ng x, naging 3, lagay ka ng x squared, plus C4, C sub 4 e raised to negative 3x, plus, ba't negative 3 to? Ito positive 2 pala, sorry. Plus C sub 5 e raised to 2x. Ito na yung magiging final answer natin for the second problem. Napakadali lang niya, di ba? Mga idolo. So, ayun. Simple lang, get the root, just check the multiplicity, mga naulit, repeated, etc. And then, madali lang naman siya isulat na. Application na lang to. Kung may question kayo guys, pwede kayo mag-comment sa comment section. Huwag kayo mahiya. Welcome na welcome kayo kay Sir IJ. Okay, we'll now proceed to the third problem. Wait lang, nawala yung pambura ko. Ito pala. Okay, number 3. Ayan guys. Kapag may question kayo guys, wala namang problema kapag gusto nyo magtanong. Welcome naman kay Sir IJ, and I'll try my best to answer those questions. Especially those things na nako-confuse kayo that you want to clarify. Number 3, d cubed plus d squared minus 2. So we can rewrite it as m cubed plus m squared minus 2 equals 0. So, applying synthetic division, so unang-una pa lang, kita mo agad yung 1 is a root. Bakit, Sir IJ? How do you say so, or how do you conclude na yung 1 is a root? Kasi isipin mo parang isipin mo, 1 plus 1, that's 2, minus 2, 0. So, it will satisfy. Pwede ka na mag-synthetic dyan. So, paano natin isi-synthetic yan, Sir IJ? So, we have 1, dahil walang m, lagay ka ng 0, negative 2, and then the 1. So, we have 1 times 1, that's 1. 2, inad lang natin. 2 times 1, mga Lodi Cakes, that's 2. 2 times negative, 2 times 1, it's positive 2, 0. So, tama siya kasi 0 yung remainder. And this will now be from cubic, it will become quadratic. M squared plus 2m plus 2 equals 0. So, you can complete the square. So, we can have m squared plus 2m equals negative 2. Divide by 2 yung gitna. 2 divided by 2, that's 1. Squared, that's positive 1. So, m squared plus 2m plus 1. That's why you have to add 1 as well on the right side. Expressing the left side of the equation as m plus 1 squared, we now have that is equal to negative 1. Extracting the root, so we have m plus 1 equals plus or minus the square root of negative 1, which is I. So we can have now m equals negative 1 plus or minus I. Same thing goes, kagaya nung kanina mga Lodi Cakes. Ito yung sa exponential, ito yung sa trigonometric natin. So ang magiging general solution natin will be y equals c sub 1 e raised to x plus i-factor out yung negative 1, which is the exponential part, multiplied by c2 cos x plus c3 sine of x. Combine nyo na lang mga Lodi. Wala lang espasyo sa board. Pero ganun lang siya. Paano naging ganyan ulit, Sir IJ? Kasi yung coefficient ng I is 1, kaya cosine x lang siya. Kung naging 2 yan mga Lodi Cakes, edi ang gawin mo, cosine 2x. Ganun po. Okay? So, ganun lang siya kunin. Proceed tayo sa number 4, which is initial value problem siya. So, kailangan nating masolve yung mga constants natin kasi may mga values na binigay. Okay? Okay, game number 4 guys. So this is in terms of x.
So we have d squared x over dt squared. So that is the second derivative. So we can rewrite it as m squared plus 4 equals 0. Dahil x yung pinaka-dependent variable natin. So getting the root, so we have m squared equals negative 4. And extracting it, so we have m equals plus or minus the square root of negative 4. Or this is simply equal to plus or minus 2i. Dahil 2i yan, imaginary, wala tayong exponential. The general solution will be x equals, Sir IJ, kanina y, bakit naging x? Kasi yung x natin, yung dependent variable natin, and our independent variable will be the t. So x equals c sub 1, dahil 2 yan, cosine of 2t, Sir IJ, walang iba? Wala, kasi wala naman siyang real part dun sa complex root na nakuha natin. Plus c sub 2, sine of 2t. Kung ito lang yung tinanong, wala to. Ito na yung pinakasagot natin. However, may binigay na values. So, at t equals pi over 4, that is 1. So, anong gagawin natin dyan, Sir IJ? So, we have 1 equals, ang goal kasi natin dito is to solve for the constant c sub 1 and c sub 2. So, 1 equals c sub 1 cosine of 2t, in which yung t natin is pi over 4, plus c2 sine of 2t, that is pi over 4. Simplify natin mga idolo. So, ang cosine ng pi over 2, kapag sinimplify mo kasi ito, that's pi over 2. Ang cosine ng 90 degrees is 0. Kasi ang magiging terminal point niya or ang coordinates niya sa unit circle will be 0, 1, and cosine stands for the x coordinate. So, ito 0, cancel out na to. Ang sine ng pi over 2 is equal to 1. Therefore, 1 is equal to our c sub 2. Tapos, anong sinabi, Sir IJ? Dx over dt equals 3. So, differentiate natin to. So, dx over dt equals, derivative ng cosine 2t? That is negative 2 sine 2t. Kasi, derivative ng cosine, negative sine, applying chain rule, derivative pa ng loob, negative 2c sub 1, sine, sine of 2t, ang derivative ng sine is cosine, so lagay ka lang ng 2 kasi may derivative pa yung loob, 2c2 cosine of 2t. Dahil magkasama yan, obviously, pi over 4 din yung gagamitin natin. So ito, gawin mo tong pi over 4, ito pi over 4, tapos ito gawin mo siyang 3. So 3 equals negative 2c sub 1 sine of 2 multiplied by, tong t natin? So we have pi over 4 plus 2c sub 2 cosine ng 2 times pi over 4, alam natin ang cosine pi over 2 is 0, sine pi over 2 is 1, so we have 3 equals negative 2c1, so we have c1 equals negative 3 over 2, in which you will just revert it back to the general solution. It will now be a particular solution, therefore the final answer is x equals, ano yung c sub 1 natin? That is negative 3 over 2, negative 3 over 2 cosine 2t. Tapos, ano yung c sub 2 natin? 1. So, that's plus sine of 2t. Ito na yung pinaka-final answer natin. Ulitin ko po. Kinuha ko yung roots, tapos ginawa ko yung general solution niya, and then I just use the given initial value para makuha natin yung values ni c sub 1 and c sub 2. Pwede nyo naman i-check na lang yung mga derivative. Or if may makita kayong mali, just feel free to comment. Itong negative 3 abs, binalik ko lang dito. Itong positive 1, nilagay ko lang dito. Kaya ito na yung magiging final answer natin. So yun guys, sana may natutunan kayo sa video na to, especially those taking differential equations and also those preparing for board exams. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa channel natin. Mag-iingat kayo lagi mga Lodi Cakes. I'm hoping you all the best and more blessings to come. Bye-bye.